Ayun, ano. So, good morning. So, di ba sabi mo sa akin, nalilito ka sa ano? Nalilito ka pa sa posisyon ng gear. ng gear at ng gulong, ano? Ito mo ng gulong kasi marami kang naguguluhan ka pa, ano? Unahin na muna natin tong gulong, ano? So, naguguluhan ka pa dito kung saan nakaposisyon yung gulong, di mo alam. Pag naligaw ka, nalilito ka, ano? Pag naligaw ka, litong-lito ka na, ano? So, ito lang. Ito muna pinaka-basic na pwedeng gawin mo dito sa exercise na to. Ano? Una, nakita mo itong itsura ng, ng manibela. O, ganyan ang itsura ng straight. Ito. Ito lang lagi titignan mo, ha? Hindi yung ganito. No, hindi rin yung ganyan. Kundi, ganito. Ayan, ano? So, paano malalaman natin ng tuwid yan? So, una, syempre, pag nakahinto ka, pwede mong isagad yan sa kaliwa. Then, balik mong dalawa. 1, 2. Nasa gitna na yon. Or isagad mo sa kanan. Balik mo. 1, 2. Yan ang ano. Na. So, kung natakbo naman, ganito man yung gagawin mo. Kailangan matalas yung pakiramdam mo sa sasakyan mo. Isa kasi sa mga dapat mo tandaan pag driver ka ay una, pagganahin mo yung pagtatalas ng pakiramdam. Ganun ang isang driver dapat. No? So, ganito yon. Okay? So, ilalagay ko sa first gear. O, ito, tinan mo. So, ito yung sinasabi ko nakatuwid. So, paano natin malalaman? Patakbuhin mo natin. Pag tumakbo yan, tingnan mo ha. Tatanungin kita. Patakbuhin ko. Tuwid? Tuwid, ano? So, tama. Naka-straight, Kasi naka-straight to. Kaya lang, may kaparehas nga to na isang ikot. Either kaliwa o kanan. So, ngayon, iikutin ko to ng kaliwa. Okay? So, ngayon, tinan mo, pakiramdaman mo. Pag pinatakbo ko to, tinan mo kung saan pupunta siya. Saan siya pumunta? Kaliwa. Sa kaliwa. O, syempre, pag mali yung takbo ng sakyan mo, itatama mo. So, paano gagawin? Itong manibela, huwag mong iikutin sobra. Kailangan ibalik mo lang to sa isang ikot, nakaparas lang nito. Okay? Pag tumakbo yung ganyan, gawin mo, ibalik mo lang ng ganyan, isa, then i-correct mo na lang pag pagko-correct yan. Huwag mo nang iikutin pa. Gaganyan mo lang siya. Then, balik mo. Naka mo? Okay? Ganun din sa kanan. Pag inikot natin sa kanan yan, tinan mo reaction niya. Ang bilis yan, papunta sa kanan. Naka mo? Pag mali ang reaction, di kontrahin mo lang, basta kung saan pumunta kanan, ay kontrahin mo ng isang ikot na kaliwa. Then, i-correct mo ng ganun. Then, tama mo siya. Naka mo? Yan yung pinaka-basic na dapat mong tandaan. Para hindi ka nalilito. Huwag mong iikutin ng manibela ng sobra. Yung sobra-sobrang ikot. O, sa U-turn naman, or pagpapaliko, ganito. Sasampo lang kita ng liko, U-turn muna ha, U-turn. Pag mag-U-turn ka, magagawa mo lang ang U-turn na sa kalsada. Pag makita mo kalsada, ganito kalapad. Yung sample na yun. 1, 2, 3, 4, 4 na kalsada halos. Tinan mo, pag sinagad natin to, manibela, tinan mo siya. Eksakto ka lang para maka-U-turn ka. Ayan, di ba? So, ang balik ng manibela, kaya babalik mo yan. Pag ganitong itsura pa lang nung sakyan, ganyan posisyon ng sakyan, hindi pa siya nakadiretso, pwede ka nang balik ng isa. Balik mo, 1, naka mo. Pag nakita mo posisyon ng sakyan mo, doon sa pinaka gusto mong puntahan, ibalik mo pa ng isa. Para tumuwid. Okay? So, wag mong kakalimutan na ibalik yung manibela mo. Naka mo? So, halimbawa naman, liliko ka. Saan tayo liliko? Halimbawa dito, may kanto dito. Ito. Ang gagawin mo lang, lagi mong tatandaan yung side mirror. Okay? Pag dumapat ng side mirror, diyan pa lang yung pwede ka nang maggalaw ng manibela mo. Pwede mo nang galawin manibela mo kahit isang ikot. Okay? Pero pag ganito kalapad, ang layo naman ng kanto na yon, kahit nga tapat pa lang ang uso ng sakyan mo dyan sa kantuan na yan, pwede ka na mag-ikot kasi malapad nga yung kalsada. Pero pag madikit, halimbawa kung malapit lang siya, edi tapat mo ng side mirror mo bago umikot ng manibela. Isang ikot. Magdadagdag ka na lang pag nandun ka na sa loob. Okay, pag malapit ka, kasi papakaramdaman mo, sasabit. Gano'n, di ba? Parang
kulang, dadagdag ka. Medyo sobra, babawi ka. No? Ganun yan, ano, dagdag bawas lang sa manibela. Okay? So, yun, ganun lang yung, ano, sa manibela, no? Okay, yan.